Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay nakikipagdigma sa bansa ng Europa para sa pandaigdigang panghihimasok. Ang digmaan ay nagdulot ng masamang epekto sa buhay ng mga tao. Kapag ang mga airstrike mula sa kalaban ay dumadating, ang lahat ay nagtatago sa kasulok-sulukan upang makaiwas sa mga pagsabog. Ang kanilang takot na mamatay ay palaging naruroon. Isang araw, sa pagdating ng mga airstrike, si Sita na isang hamak na batang lalaki lang, ay nagmadaling itago at ibaon ang mahahalagang bagay sa lupa. At dahil sa iba ang evacuation center ng mga bata sa mga nakakatanda, ang kanilang ina ay nahiwalay. Dali-dali niyang itinali ang kanyang kapatid sa kanyang likuran. Kinuha din niya ang larawan ng kanyang ama bago sila lumabas. Nang paglabas ng dalawang hamak na bata ay ang kalangitan ay puno ng mga missiles. Bumalik sila sa kanilang tahanan, ngunit napagtanto niyang hindi ito ligtas. Napilitan na lang siya at nagmamadaling lumabas. Sa paglabas niya ay nakita niya ang mga gusali na naglalagablab. At ang kaaway sa himpapawid ay patuloy na binabagsakan ng mga missiles ang kanilang lugar. Grabe ang pagkawasak nito na walang katulad na naranasan ng magkakapatid. Agad silang nagpunta sa mas ligtas na lokasyon, binubuhat lang ni Sita ang kanyang pinakamamahal na kapatid at pumunta sila sa dalampasigan kung saan sila nagtago hanggang umalis ang mga kaaway na piloto. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan na may dalang usok at alikabok mula sa itaas. Maya-maya tinanong ni Setsuko ang kanyang kuya kung may nangyari ba sa kanilang inay. Sinabi niya na wag mabahala dahil ang lahat ay magiging mabuti. Habang sila ay nasa safe na lugar, nagdesisyon silang magpunta sa Twin Pines, kung saan nandun ang evacuation center ng kanilang ina na sinabihan silang doon sila magkita. Subalit nang makita nila ang buong lugar, nalaman nilang ang buong bayan ay nawasak dahil sa mga pambobomba. Nasunog ang lahat ng tahanan, at ang tanging pampublikong bulwagan na lang ang natira. Ang mga kalsada ay puno ng mga sunog na tahanan at mga bangkay. Ang mga durog na bato ay nagkakalat sa buong komunidad. Ang mga nasugatan ay agad nilang nire-rescue at ang mga patay ay agad nilang kinikilala. Dahil sumabog ang kanilang mga tahanan, ang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon sa mga daan. Sa di kalaunan, may isang tao ang nagbunyi na ang lahat ng nangangailangan ng first aid ay dapat pumunta sa elementarya kung saan may itinayong kampo. Ang magkapatid na Sita at Setsuko ay pumunta sa first aid camp, at ipinasuri ang mata ng kanyang maliit na kapatid. Maya-maya nakita sila ng kanilang kapitbahay na nagmamadali. Malungkot niyang sinabi kay Sita na lubhang nasugatan ang kanilang ina at kailangan daw nilang pumunta sa Medpost building. Agad-agad pinuntahan ni Sita ang kanilang inay at iniwan ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang kapitbahay. Nang makarating si Sita sa Medpost, nagtataka na lamang siya dahil may ipinaabot ang medic na isang singsing sa kanya, ito na pala ay singsing ng kanilang ina. Matapos iyon, ginabayan siya papunta sa kanyang ina. Ito ay labis na sugatan at nagdanas ng maraming seryosong pinsala mula sa paso. Nang lulula si Sita at di makapaniwala, nagtanong na lamang siya kung pwede ba siyang kumuha ng gamot para sa masakit na puso ng kanyang ina. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang kapatid, ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari sa kanilang inay. At inilagay na lamang niya ang singsing sa kanyang pitaka at nakiusap na huwag itong mawala. Nagsimulang malungkot si Setsuko sa kadahilan ng gusto niyang makita ang kanyang ina, ngunit sinabi lang sa kanya na wala ng oras at magkikita na lang sila bukas. Kinabukasan, ang kanilang ina ay nagbigay daan sa kanyang mga sugat at namatay. Hindi siya binigyan ng wastong libing, at inilagay lamang siya sa isang libingan kasama ng daan-daang iba pang katawan at sinunog. Ang magkapatid na ito ay kinuha ng mga kamag-anak mula sa malalayong lugar sa Nishimiya. Wala pang sapat na lakas si Sita para sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa nangyari sa kanilang ina, kaya hindi niya ito binanggit. Ibinigay niya rito ang isang kahon ng mga candy upang hindi siya makagambala. Kinabukasan, nagpunta si Sita sa kanilang bayan upang kunin ang mga mahahalagang bagay na kanyang iniwan. Talagang nagimbak siya ng iba't ibang mga pagkain at iba pang mga lutong pwedeng kainin para sa mga panahong hindi sila nakatitiyak ng kanilang kalagayan. Dahil ngayon ay nananatili sila sa kanilang mga kamag-anak, ibinigay niya ang lahat ng ito sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang tiyahin na ang kanyang ina ay pumanaw na. Ilang araw na ang nakalipas sa Medpost. Hindi siya nagsalita tungkol dito noon dahil ayaw niyang malaman ni Setsuko. Hiniling ng kanyang tiyahin na kailangan silang kunin ng kanilang ama sa lalong madaling panahon.
Ang mga araw ay lumipas, at hindi nagtagal ay sinumbat ng kanyang tiyahin na nahihirapan siya sa karagdagang bibig na dapat pakainin. Isang gabi ay lumabas sila at nakita nila ang nagagandahang fireflies na para bang mga missiles na na-encounter nila noong nakaraang araw. Kinabukasan, bumisita sila sa malapit na dalampasigan, at nag-enjoy ang magkapatid sa paglangoy. Napansin ni Sita ang mga sugat sa likod ni Setsuko, bumalik siya at ginamit ang tubig na may asin upang linisin ang mga ito. Masayang-masaya sila, at biglang naaalala ni Sita ang mga araw na masaya pa ang kanilang buhay. Noong nabubuhay pa ang kanilang ina, at wala silang alalahanin tungkol sa pagkain. Laging may sapat na pagkain at inumin, walang panghihinayang, at masayang pamumuhay. Ngunit muling dinala siya sa katotohanan. Isang araw, sinabi ng kanilang tiyahin na kailangan nilang ibenta ang kimono ng kanilang ina sa halagang 15 kilo ng bigas, dahil daw sa kailangan nilang kumain ng sapat. Tumutol ang batang si Setsuko, ngunit pinayagan siya ni Sita na ituloy ito. Pagkatapos nito ay kinuha ng tiyahin ang kalahati ng kanilang bigas at ibinigay ang natitirang bahagi sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin niya hinahayaan ang mga ito na makakuha ng wastong pagkain. Habang ang kanyang asawang babae at anak na babae ay abala sa pagkuha ng bigas para sa kanilang tanghalian, pinipilit niya silang kumain ng sinigang na hindi pa lutong-luto. Inakusahan niya ang mga ito na umaasa lamang sa iba at sinabi sa kanila na kung hindi nila gusto ang kalagayan dito, ay maaari na silang lumipat sa Tokyo na kasama ang iba nilang kamag-anak. Dahil sa masamang trata ng kanilang tiyahin, nagpa siya ang magkapatid na pumunta sa Tokyo, kasunod ng kanilang pag-alis, nagugutom sila habang walang kaalam-alam sa lugar na tinatawag nilang mga kamag-anak. Sa kabutihang palad, nakuha ni Sita ang 7,000 na yen na naiwan ng kanilang ina bago siya pumanaw na natira sa bangko. Sa halagang ito, bumili si Sita ng kalan, ilang kagamitan, isang sukli para sa kanila ni Setsuko, at isang pansamantalang payong mula sa isang magsasaka. Pagkatapos ng maraming linggo, bumalik sila sa kanyang tihayin at nagkaroon ng kanilang sariling lugar para sa pagluluto, at ang kanilang mga tiyan ay napupuno ng kanilang kinakain. Wala pa ring katapusan ng gyera, at ang mga rasyon na ibinibigay ng gobyerno ay steadily nababawasan taon-taon. Nagsisimula na ring maubos ang kanilang matamis na candy na nakalaan para kay Setsuko, kaya't inilagyan niya ito ng tubig upang gawing matamis na inumin para sa kanyang kapatid. Habang lumalala ang mga araw, masaya pa rin ang magkapatid sa mga pagkakataong sila ay magkasama. Isang gabi, umiyak si Setsuko dahil sa kanyang masamang panaginip. Kaya dinala siya ni Sita sa labas upang makita ang mga fireflies muli. Pero nang nasa labas na sila, biglang tumunog ang mga babalang sirena, kaya't napilitan silang magtago sa ilalim ng isang abandoned mine malapit sa lawa. Habang naroon sila ay naisip nila ang kanilang karanasan kasama ang tiyahin, na hindi tumitigil sa pagkastigate sa kanila, inaakusahan sila ng mga masamang gawi, at tinatrato silang parang hayop. Dahil dito, napagtanto nilang ayaw ng kanilang tiyahin na naroon sila at tila sinasabi na umalis na lamang sila. Wala nang balak si Sita na manirahan sa kanyang tiyahin, kaya naisip niyang mas mabuti na aalis na lang sila at mananatili sa abandonadong minahan. Kaya sa sumunod na araw, dinala nila ang lahat ng kanilang mga gamit at masayang nagpaalam sa kanilang tiyahin. Pinaganda ng magkapatid ang kanilang bagong tahanan at idinagdag pa ang kanilang higaan. Bumalik sila sa magsasaka at naghanap pa ng mga pagkain. Matapos ang ilang araw, nauubos na ang kanilang mga pagkain at nagpasya silang manghuli ng mga palaka sa lawa. Sa gabing iyon, nahihirapan si Setsuko na matulog dahil sa takot sa kadiliman, kaya't pinalakas ni Sita ang kanilang kulambo sa pamamagitan ng pagpasok ng maraming alitaptap. Ipinailaw nila ang kanilang paligid, at humahanga ang magkapatid sa kagandahan nito. Pagkatapos, sinabi ni Sete kay Setsuko na magiging maayos ang lahat kapag nagbalik na ang kanilang ama, na sa kasalukuyan, siya ay bahagi ng puwersang militar pandagat ng Japan na lumalaban para sa kanilang bansa. Walang duda si Sita na mananalo ang Japan sa digmaan at sa lalong madaling panahon at muling magsasama sila ng kanilang tatay. Dumaan ang gabi na puno ng pag-asa. Kinabukasan, napansin niya ang kanyang kapatid na naghuukay ng libingan para sa mga fireflies na kanilang nahuli makaraang araw. Sinabi ng batang si Setsuko na alam niyang nasa libingan na din ang kanyang inay. Sinabi daw ito ng kanilang tiyahin, hindi na kontrol ni Seta ang kanyang mga luha. Ang maliit na batang babae ay punong-puno ng lungkot, at hindi niya mapatawad ang sarili sa mga pangyayaring naganap.
Umupo si Sete sa kanyang tabi at ipinakita kung saan nagpapahinga ang kanilang ina. Tinanong siya ni Setsuko, bakit kailangang mamatay ng mga alitaptap ng napakaaga? Isang tanong na tiyak na walang makakasagot. Unti-unting nauubos ang kanilang mga kagamitan. Kaya't nagpunta si Sete sa magsasaka na nagbenta sa kanya ng mga bagay, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ng magsasaka na wala na siyang maibibigay. Ang tanging maibigay sa kanya ng magsasaka ay ilang salita ng pampatibay loob na huwag mawalan ng pag-asa, ngunit ang mga salita ay hindi nagpupuno sa kanilang sikmura. Sa kanilang pagbabalik, bigla silang inatake ng isang kaaway na nagtulak sa kanila na sumisid sa isang bukirin ng kamatis. Dahil sa gutom, agad nila itong kinain. Nagdala rin sila ng maraming pagkain hanggat maaari mula sa sakahan. Matapos ang ilang gabi, sila'y mukhang nagugutom at may karamdaman. Puno ng mga pantal si Setsuko, pati kuto sa kanyang buhok. Sinabi niya sa kanyang kapatid na siya ay nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang tiyan, sa loob ng maraming araw. At ang pagtatae ay patuloy. Nababahala siya para sa kalagayan ng kanyang kapatid na babae, kaya't inisip niyang magnakaw ng ilang tubo mula sa parehong bukid na kanilang nakita kahapon. Pumunta siya doon sa gabi, ngunit nahuli siya ng may-ari. Nakiusap siya para sa kanyang kapatid na babae. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Ang pagnanakaw ng mga pananim sa panahon ng digmaan ay isang nakakapinsalang krimen. Brutal siyang binugbog ng lalaki at dinala siya pabalik sa kanyang tahanan, kung saan nakita ng lalaki ang iba pang mga ninakaw na pananim mula kahapon. Dahil sa lahat ng ebidensyang ito, dinala ng lalaki ang bata sa istasyon ng pulisya. Walang magawa si Setsuko kundi sumigaw sa pangalan ng kanyang kapatid habang siya ay inaalis. Sa kabutihang palad, ang opisyal ay isang mabait na tao at hindi siya pinahirapan. Di niya ginusto ang ginawa ng lalaki dahil sa pag-atake sa isang batang tulad niya. Pinandilatan niya ang lalaki, at sinabing labas. Naghihintay sa kanya si Setsuko at agad siyang niyakap. Si Sita naman ay hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Nabigo siyang matulungan ang kanyang kapatid. Kahit na may sakit si Setsuko, ay sinabihan siya ng batang babae na pumunta na lang sila sa ospital kung labis na ang kanyang sakit. Lalo lamang itong dumurog sa puso ni Sita. Pakiramdam niya ay sila na lang ang natitira sa mundo. Niyakap niya ang kapatid at bumalik sila sa kanilang tahanan. Mula sa susunod na araw, pagdating ng mga kaaway, sa halip na magkubli, si Sita ay nagsimula ng magnakaw ng pagkain at mga kagamitan mula sa ibang tao. Sa lilom ng kamatayan ay hindi siya natatakot. Nagpapasalamat siya sa mga ito para sa mga bagay na kanyang kailangan. Sa ilang sandali, umuwi siya at natagpuan niya ang kanyang kapatid na nakahandusay malapit sa bukirin. Agad niya itong dinala sa ospital. Ang kanyang katawan ay sobrang payat, at ang balat ay bumabalot sa kanyang mga tadyang at puno ng pantal. Sinabi ng doktor kay Sita na ito ay dulot ng malnutrisyon at kailangan niya ng mas masustansyang pagkain upang gumanda ang kalusugan. Gusto sanang painumin siya ng doktor, ngunit walang lunas para sa malnutrisyon. Nagsimula nang maubos ang kanilang pera at sinabi na wala silang magagawa para bigyan ng mas masarap na pagkain ang kanilang kapatid. Sa pagbabalik nila, nakita niya ang isang lalaki na nag-iikot ng yelo, at naisip niya na gusto ni Setsuko ng sorbetes. Sa ilalim ng kariton ng lalaki, napansin niya ang mga nahulog na piraso ng yelo, at ipinakain niya ito, na sinasabing iyon ay sorbetes. Nagpa siya si Sita na bumalik sa bangko upang i-claim ang natitirang pera nila. Habang siya ay nakapila sa bangko, narinig niya ang ilang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa digmaan. Narinig niyang may nagsabing natalo ang kanilang bansa sa gyera, lahat ng kanilang mga sasakyang pandagat ay lumubog at ang lahat ng kanilang mga eroplano ay nawasak. Hindi makapaniwala si Sita, at napaisip na ang ibig sabihin ay nawala na rin ang kanyang ama. Pinilit niyang pigilan ang sariling damdamin at bumalik sa kanyang kapatid. Siya ay bumalik na may dalang kanin, itlog na manok, at ilang pakwan. Si Setsuko ay patuloy na nawawalan ng malay dahil sa sanhi ng kakulangan ng pagkain. Nang gabing iyon, isang matinding bagyo ang dumaan sa lugar, at ang tunog ng kulog ay gumising kay Sita. Napag-alaman niyang nawawala ang kanyang kapatid na babae. Nakatagilid iyon na walang buhay sa tabi niya. Pinigilan niya ang kanyang sarili, at niyakap na lamang niya itong pinakamamahal niyang kapatid buong magdamag. Matapos ang mahabang panahon, maririnig ang tawanan sa buong komunidad. Naglakad si Sita sa tuktok ng isang malumbay na burol at inilagay ang kanyang kapatid sa kabaong na kanyang binili. Naalala niya ang mga masasayang alaala nila.
Naalala niya ang pagtawa nito at ang pagmamahal nito sa kanya. Pagkatapos, sinunog niya ang katawan at umupo sa tabi nito hanggang sa dumating ang gabi at bumalik ang mga alitap-tap. Ipinagsama niya ang abo ni Setsuko sa isang lata ng candy at hindi na siya bumalik sa minahan. Setyembre 21, 1945. Sa isang kalye na puno ng tao, isang ulila, tulad ng maraming iba pang tao sa paligid niya, ay namatay dahil sa gutom, higit pa sa kawalang pag-asa. Ito ay si Sita. Nanunood ang kanyang kaluluwa sa kanyang walang buhay na katawan, subalit masaya siya dahil sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang kapatid. Muli silang nagkasama sa isang puno ng mga alitap-tap. Sumakay sila ng tren at binisita ang lahat ng mga makabuluhang araw ng kanilang buhay. Ang mga alitap-tap ay nilikha upang magbigay saya. Ang mga alitap-tap ay nilikha para sa kalayaan. At dyan po nagtatapos ang buod ng kwento nila Sita at Seiko sa kasabihang, hinding-hindi kita papababayaan, at sasamahan kita, magpakailanman. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay pakisimpleng like and comment naman. Maraming salamat po.